Alright mga tol, napanood na ba ninyo itong campaign na ad po ni Miss Senator Amy Marcos? Kung saan dito po matatagpuan at usap-usapan itong pagsasama po ng dalawa, si VP Sara Duterte at si Amy Marcos. Ba, mukhang meron tayong makikita po dito na mga bagay-bagay na mas malinaw na maghahayag ng katotohanan dito sa political standing po nito, especially ni Amy Marcos. Abangan po natin yan. Yan po yung pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago po ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, ay please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Let's go! So yun na nga mga tol, no? Siyempre, gusto natin mapanood muna itong campaign ad nitong ating Senator Amy Marcos. May mga patutsada po ito sa kasalukuyan na administrasyon. At ito po hindi basta-basta administrasyon kasi kapatid niya po ang nakaupo ngayon, no? Sige, panoodin muna natin, no? Para mas interesting magbigay ng komento kapag napanood. Ngayon ko lang din to mapapanood, guys, ha? Kasamahan niyo ako. Tara, play natin. Wait, walang sound. Yan. Itim. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikisa. Itim. Laban ang tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Itiman number 39 sa balota, Senator Amy Marcos. Panis. Yung pala yun, no? Itim. Ipaglalaban. Ano yun? Hindi nalimutan ko. Meron palang acronym yun, no? Yung itim. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Sino yung tayo? Okay. So, meron patutsada sa pamahalaan po ngayon. Pero sinagot po rin yan ng Malacanang. Tingnan po natin yung sagot ng Malacanang. Kasi dito sa campaign ad po ni Amy Marcos, talaga pong ini-endorse po sa ngayon ni Sara Duterte, no? Aba, talagang ang peg ay itim. Parang labanan na to ng ng itim at puti. Gusto ko na magbigay ng opinion, pero syempre para kompleto nakita po natin yung magkabilang panig, tignan din po natin yung sagot ng Malacanang dyan. Play natin. Papunta na po sa paputi. Konting kulan na lang, medyo maputi na. Papunta na sa pagkaputi. Ganito inilarawan ng Malacanang ang kalagayan ng bansa sa ilalim ng Marcos administration. Taliwas ito sa paglalarawan sa campaign advertisement ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos ukol sa kalagayan ng Pilipinas. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. May buwelta si Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa political ad na ito at sinabing mas aakma umano ito sa nakaraang administrasyon. Mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Ayon sa Malacanang, bilang patunay, bumaba ang poverty rate sa 15.5% noong 2023 kumpara noong 2021 na may 18.1%. Ay pa kay Yusek Castro, hindi gusto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ganitong klaseng pangangampanya.
hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Lalong-lalo na po kung ito ay fake news. Dumepensa rin ng Philippine National Police ukol sa pagsugpo ng krimen sa bansa. Ayon kay PNP Major General Roderick Augustus Alba, naitala ang pagbaba ng krimen sa unang 4 na buwan ng taon 2025. Where it covers January to April of 2025 as compared to last year, where we have a big decrease of 26% sa aming crime statistics. So we stick with the reality, what we have now, yung aming data. Sa kabila nito, nirerespeto ng PNP ang anumang perception ng publiko ukol sa peace and order ng bansa. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Alright mga tol, sayon po yan, no? Ito po yung campaign ad, ha? At ilalagay po natin yung mga links ng mga full video po dito sa ibaba ng ating comment section, sa description ng video, para mapanood po ninyo ng sarili. Anyway, yung ang ating pag-uusapan sa oras na ito bago tayo magtapos sa maiksing video po na ito ay makikita po natin na itim o puti ang labanan. So ngayon mamimili ka, itim o puti. Ganun na po ba talaga ang laban ngayon dahil mainit ang politika, namumulitika na po ang mga tao. Ay sabi nga po ay madilim daw ang kasalukuyan na administrasyon, itim. Kawalan daw po ito ng hustisya at kailangan kayong ipaglaban ni Amy Marcos. Pero gusto kong linawin, no? Sino kaya yung tayo, no? Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Ano kaya ibig sabihin ng tayo doon, no? Kasi ako po'y naniniwala, 'di ba? Bago po ako magsalita, akin ayon sa aking paninimbang, wala pong masama na ipinahuli yung ating pong dating Pangulo, no? Kumbaga parang no choice. Bigyan ko kayo ng puntos kung bakit. Kung ako po itatanungin nyo, personally, sumusuporta po tayo kay Duterte noon. Meron pa nga tayong bowler Oh, alam po yan ng mga pro Duterte. Diba? Meron tayong bowler noon na may kulay ng ng watawat ng bansa na may kamao. Diba? Alam natin yan kasi diba? Yung tawag nga yung Tatay Diggs na si Digong diba? Pero di po ako umabot sa level na yun. Bakit kanyo? Kasi nakita ko po na sa pagdaan ng panahon baluktot po pala yung mga nasabi po noon ng ating dating Pangulo at yun po yung ating ikinalulungkot. Alam nyo yung una sa lahat, yung karapatan ng ating bansa internationally, globally. Wala sa katwiran ng ginagawa ng China. Pero tignan mo itong mga nasa PDP laban, puro tahimik, puro walang sinasabi. No? Mag-isip po tayo mga kababayan, no? Mga kapatid. Tama ba ang pagsuporta sa China na napakatagal na pong panahon na ito po ay hindi ginagalaw basta-basta na international community? Pero ngayon po nakikita po na ito'y dinomina ng China. Merong karapatan, dapat ang lahat magkaroon ng hati-hatian doon and so on and so forth. Pero ano po nangyari, no? Naging kanya-kanya. Naging kanya na lamang, China na lamang. No? Tama ba yun? Tama. Yan po yung naging standing po ni Duterte. Suporta ng China, hindi naman tayo pababayaan daw ng China. Kaibigan daw. How come?
na yun po ang inyong iisipin doon sa pagsuporta sa kanila. Pangalawa, bagay, bukod sa China, ay yung mga EJK victims. Hindi mo maikakaila yan, no? May datos dyan, merong kaso po talaga ng mga kawawa po nating kababayan. At nakapapanood nga po ninyo yung mga dokumentaryo, malulungkot kayo sa kalunos-lunos po na sinapit po ng marami po nating mga kababayan. Kung iyan po ay pagbibigay ng hustisya sa mga kababayan po natin, yan po ba ay itim? Let's have a sense of reality here, no? Tama ba yung English natin? Anyway, papaalam na po tayo sa video na to. Kung meron kang sasabihin sa akin, sa bawat isa, may gusto ko yung express dyan, comment down below. Pag-usapan natin patuloy. Magkaroon tayo ng diskusyon dito sa ibaba ng comment section natin. At please, sa mga hindi pa nakasubscribe, do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.